Muli pong binabalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga korap na opisyal. Ang karagdagang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan sa kanyang talumpati sa negosyo-serbisyo sa barangay program ng Department of Trade and Industry sa Dimasalang, Masbate, kung saan namahagi ng mga livelihood package ang ahensya. Muling hinikayat ng Pangulo ang sambayanan na huwag tangkilikin ang korupsyon na humahadlang sa paglago na ekonomiya ng Pilipinas. No country, including the Philippines, will rise above and progressively grow unless you have law and order. Pati hindi ninyong mahinto ang korupsyon. Iginababahala rin ng Pangulo ang panggugulo ng New People's Army partikular dito sa Masbate. Dahil sa kaliwat kanan na panggugulo ng grupo, target ang kapulisan. Babala ni Pangulong Duterte, hindi niya uurungan ng mga panggugulo ng NPA. Ngunit kung sila naman ay susuko, pangako ng Pangulo, tutulungan niya ang mga NPA sa kanilang pangkabuhayan. Mag-surrender kayo, may pera ang gobyerno. Pinatutsadahan din ng Pangulo ang isa sa mga lider ng makakaliwang grupo na si Joe Masison, kung saan kinwestiyon ni President Duterte ang pagiging bright nitong leader. Gitang Pangulo, walang panalo sa patuloy na labanan ng gobyerno at makakaliwa sapagkat mga Pilipino rin ang naglalaban-laban. Kung bright yung leader ninyo si Sison, bakit ako ang presidente, hindi siya? Namitin utak niyo. Sa huli, siniguro ng Pangulo na kapakanan lang ng mga Pilipino ang kanyang prioridad. Kaya naman ang mga makakasira rito, kagaya ng iligal na droga, ay patuloy niyang wawakasan. Huwag mong pakainin ang mga anak namin ng Cebu. Kasi sigurado yan. Tandaan mo itong gabi na ito kung mga matungo. Huwag kayong pumasok dyan kasi galit talaga ako sa ito. Alam mo ang droga, it can destroy the whole of society. Mula rito sa Dimasalang, Masbate, Daniel Manalastas para sa Bayan.